Ay, magandang araw sa lahat at kamusta kayo? Romy Sabaldan uli at ating pagtutuunan pansin naman ngayon itong isang bagong development sa ating siyudad ng Davao. Ito yung mapapanood ninyo, ito yung pinakamalapit na bulubunduking bahagi ng lungsod ng Davao. At yan, makikita natin na lumulubo na nga ang population natin. We have a very young population. At lahat na yan na makikita mo, kung ano ang mabibili mo at kung saan mo mabibili, yan mga bit-bit mo, pag nagamit mo na yan, lahat yan, oh, yung mapapanood mo, lahat yan, magiging basura yan. Kaya nga, lumalaki na ang ating pangangailangan sa isang landfill at later on maybe we can build a much bigger or a smaller area but a more modern environmental area by which we can have all our garbages na doon natin itatapon at magagamit yung iba, marirecycle at saka yung iba ay susunugin na lang yata yan sa mga modernong ating planta sa mga basura. Yung lugar na yan, yung mga basura natin ay madadagdagan pa yan dito sa malapit lang mga 5 kilometro galing ka doon sa landfill sa barangay Upper Carmen. Meron na namang dagdag na subdivision, high-end at saka middle class. Dito mismo sa Magtuod. Kung saan nandun yung bagong ginagawang landfill ay mga 4 hanggang 5 kilometro ang layo noon. At ito, barangay Magtuod na ito, papuntang dito ka lulusot papunta doon sa ginagawang ma-flyover galing dito sa Magtuod. Ito yung sinasabi natin na pinakamalapit na bulubunduking bahagi. Malaking bulubunduking bahagi ng siyudad ng Davao. Papunta doon sa 3rd District, doon sa Tugbuk, doon sa Kalinan areas, doon yan lulusot itong Magtuod Highway at marami ng mga bagong developments na rin yan aside from the high-end subdivision doon sa unahan pa mismo mga 15 kilometers away at yan nga makikita mo na mga nakadisplay lahat yan sa iba't ibang mall. Napakaraming mall na rin sa Davao City at lahat yan ay contributory to the increasing need for us to have a landfill. Kasi nga, ang katabi nito ay yung napanood ninyo ay punong-puno na. Landfill na siya. Isa pang concern, itong mga dumadaming mga sasakyan sa buong Davao City. Ang maitatanong natin, yan lahat na yan. Lahat na yan, nagtatapon yan ng mga used oil after 6 months or 10 months. Yan lahat, nag-change oil yung mga sasakyan na yan. Saan kaya napupunta yan? Kada sasakyan, yung mga maliliit, meron din yung mga 4 liters na itinatapon na mga used oil. Kasi yan, hindi naman pwede lahat dito itapon din yan dito. Kasi ito, yung naunang landfill, pumutok na yan Nagkaroon na ng evacuation dyan dahil kasi nga naiipon sa ilalim yung mga gaseous materials niya na pwede siyang pumutok. Ito ngayon ginagawa nila, by next year magagamit na rin ito kasi pinapabilisan na rin nila ang paggawa niyan kasi nga yung makikita mo may road roller, mayroong dump truck at saka yung crawler excavator na iyan yung naghuhukay dyan para mas malalim siya, mas marami siyang mailagak na mga basura galing sa mga residential areas
At dito kasi sa atin, ang population natin halos aabot na siya ng mga 2 million eh. Nung ginawa at ginamit yung unang landfill more than 10 years ago, siguro mahigit 1 million pa lang yun, mga 1.1, 1.2 million ang ating total population. Pero ngayon lumubo na siya, umabot na ng mahigit 1.8 million people. Kasi marami na nga ang gustong manirahan dito sa Davao City dahil sa maganda at marami niyang mga paraan para sa ikakabuti ng mga naninirahan sa syudad. At yung nakikita mo sa background, yung gabundok na makikita mo dyan, mga basura lahat yan. At yan yung pinakaunang landfill dito sa Barangay Upper Carmen. Napakagandang lugar nga dito, napakaganda, panoramic ang tanawin, at yan ang masisilayan mo, yung gabundok na mga basura. Yan, galing lahat yan sa almost 2 million population na lahat, bata, matanda, lahat yan sila nagtatapon ng mga basura. Kaya ngayon, dito sa katabing area niya, sa Barangay Upper Carmen, ay tinatapos na nila itong bagong landfill kung saan dyan na naman tayo magtatapon, maglalagak ng ating mga basura for the next 10 years or so. Kasi nga, mabuti na nga kung aabot pa yan ng 10 years dahil lumulubo ang ating population sa Davao City. Yan nga more than 10 years lang yan. Ngayon, gabundok na siya. At ito na ang katabi niyang bagong landfill na magbibigay sa atin ng another 10 years list of life in managing our garbage. Yan napakagandang lugar. Dito mo masisilayan ang buong Mount Apo sa area na ito sa Upper Carmen. Kaya lang nakatago siya dahil maulap. We need to sacrifice an area there for us to remain one of the cleanest cities, ika nga, dito sa buong Asia. At kaya malinis ang syudad natin dahil marami tayong mga Senro personnel, yung mga Davao Aid natin na naglilinis, at saka marami din tayo, hindi tayo nauubusan ng mga garbage bins. Diyan, lahat yan ay dito napupunta. Dito mapupunta sa ginagawang landfill na ito. At kasi nahihirapan na silang magtapon. At isa pa, ang mahirap nito, hindi madadaanan itong lugar na ito dahil nag-landslide. Hanggang ngayon hindi pa nakumpuni itong lugar na ito. Kaya ikot sila doon sa 22, sa Los Amigos, at saka doon sa Mintal. Yan galing Mintal yung kalsada na yan. At ito nga ang bago nating landfill. At hindi kalayuan ito nga yung area ng high-end subdivision na Monterits, na mga abot na siya ng mga 8 kilometers away from the landfill. At pababa niyan, dyan mo nga makikita yung ginagawa nating flyover sa between Magtuod and Maa. Mismo nasa siya sa CPG Highway o Carlos P. Garcia Highway. Yan dito siya dadaan papunta doon sa landfill. Pero hindi pa nga dito dumadaan yung mga malalaking dump trucks. Hundreds of dump trucks yan umiikot yan buong syudad at hinahakot yung mga basura 24 hours a day. More than 100 dump trucks yan na nirintahan ng city government papunta dito sa landfill. At yan kikita mo, yan puno na. At ito nga ang bagong ginagawa nating landfill. Yan pati si Dugi, magtatapon na rin ng basura yan. So, doble
At saka sa Christmas nga ay tinatayang magiging doble, triple hanggang quadruple pa ang magiging mapupulot o itatapon ng mga basura. Kasi nga, lalo ngayon, we are celebrating Christmas, nagiging doble, triple o magiging quadruple pa nga yung consumption ng mga tao. Kaya ito yung hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa sunod na muli at maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuhay tayong lahat.